Hindi matanggap ni Bal Matubang ang nangyari sa kanya ngayong punto por punto. Hindi lang po siya napahiya sa loob ng Kalingap community, kundi sa buong Pilipinas. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Napahiya ba si Bal Matubang o si Kuya Bal Santos Matubang? Alam naman natin mga ka-idol ang nangyaring issue, hindi lang po ito nangyari ngayon at noong mga unang taon. Unang-una, nagsimula ang issue ni Bal Matubang dahil po sa sponsor. Sira na po ba si Bal Matubang sa mga sponsor? Lalong-lalo na ngayon na napatulpo ito dahil sa kapabayaan ng kanyang community. Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga ka-idol, punto por punto. Para mabigyan ng hustisya, hindi hustisya. Hindi na hustisya. Hindi rin krimen. Hindi. Ang gusto, hustisya. Totoo po ba na napahiya si Bal Matubang sa mga nakakapaligid sa kanya, lalong-lalo na pinatulpo siya regarding po sa awayan ng bawat sekrimento. Well, maraming, this is my opinion reaction ni Kuya SMB sa aking napapansin at sa aking obserbasyon, both side, about kay Beyonce and of course kay Bal Matubang. Si ba talaga SMB nagkamali? Si Bal Matubang ba or si Beyonce at ang kanyang pamilya? Well, para direct to the point na po tayo, both side po mga kaidol, may pagkakamali kung bakit humantong sa patulpuhan. Pataasan ng ego. Wala may nagpapakumbaba bawat isa. Both side matapang. Walang inuurungan hanggat nakarating kay Rafi Tulfo sa isyong walang katuturan. Sino ang mapapahiya dito? Unang-una, syempre, unang pangalan talaga na masisira dito, Bal Santos Matubang. Bakit si Bal Santos Matubang ang mahiya dito? Unang-una, sino ang founder ng Kalingap? Ang Kalingap community ay control ni Bal Santos Matubang. Bakit humantong sa malalang isyu nalaman ng buong Pilipinas? Ganun lang po dun mga ka-idol, ang point ni Kuya SMB na sana hindi na pinatulan ni Bal Matubang, hindi na siya nagko-content about kay Beyonce sa nangyari. Nasa kanyang kamay ang kapayapaan sana ng Kalingap sa mga iba't ibang issue na pinupukol sa kanila. Ang nangyayari, bakit kung hindi ito tumitigil, dahil ang una, pinapatulan ni Kalingap founder na si Bal Matubang ang issue na mula sa mga gawgawang fake news sa mga nakikigamit ng Kalingap community. Ganun lang po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB dahil hindi po
makakatulong kung patulan ng founder ang isang nakikigamit lang ng kanyang community? Bakit kailangan pa bang patulan? The best way, isang paliwanag siguro sapat na po yun. Kailangan pa ba pabalik-balik hanggat muling mahukay ang mga nakaraang nakalipas hanggang ngayon nandun pa rin ang gulo. Yes, nandun ang point na may kanya-kanyang paliwanag, may kanya-kanyang mga dahilan, may kanya-kanyang impormasyon kung saan nagmula, pero wala naman konfirmasyon. Yun ang pinakamahirap mga ka-idol regarding sa mga anik-anik na issues. Kasi nanood ako ng Rafi Tulfo, na nandun si Velma Tumoy, of course si Benzi at kasama ang nanay. Puro haka-haka. Sabi dito, sabi doon, sabi dito, sabi doon. Walang kasiguraduhan. Laging kasama nasaan ang pruweba. Makontrol po actually, dapat ito talaga mag-control si Val Matubang dahil siya ang founder nito. Ang dapat gawin siguro, for me lang naman, hindi, Val Matubang, nag-uusap naman sila si Dr. Love. Alam naman natin na magkagrupo si Dr. Love, of course, si Biancy. Di sana walang gulong na mangyayari. Ano ba talaga ang hidwaan? Bakit medyo naubos ko sa Bisaya ang family ni Viancy? Kasi ang problema nito, nakahiring-hiring ng issue ang pamilya ni Viancy na pinapaalis ang magulang ni Viancy sa shelter sa bahay na itinayo daw ng Kalingap. Siyempre, okay, siyempre, ano naman ang masasamay din ng pamilya? Siyempre, magangalaiti. Tama po ba ako? Dito naman kay Velma Tubang, bablan walang respeto. Na walang respeto si Biancy dahil walang utang na loob. Dahil si Velma Tubang ang tumulong nito punto por punto. Doon nagkakaroon ng hidwaan ng bawat isa, mga ka-idol. Yun ang mga naging alaman ng issue kung bakit humantong ng ganito. Ng mga connect hanggang kumunik sa Rafi Tulfo. Ganun lang po dun mga ka-idol, yung ang point ni Kuya SMB. Kasi po, para sa akin talaga dito, kapag if you are a good leader, hindi naman ibig sabihin na against ako kay Val Matubang, ang point lang ni Kuya SMB, if you are a good leader, na dapat marunong ka rin makinig sa yung mga nasasakupan para walang kaguluhan na mangyayari. Kahit na i-bin your instinct, kahit na feel mo, kahit as a founder ka ng isang community, dapat marunong ka rin makinig sa mga tauhan mo, sa mga sumusuporta sa iyo. Wag pairalin yung ego, yung pride. Hindi pwede. Kasi I am the founder here. Dapat ako ang masunod. Di ba yung mga ganong attitude? Wag naman ganong way po. Kasi kung pag ganon ang way mo, na hindi ka nagpapaapa kahit slight man lang sa nang yung ego, it means ego yung pride mo, yan po ang walang kapayapaan po ang mangyayari. Ang mangyayari po dyan, toxic na relasyon between the members, between the followers, supporters, and of course, the founder. Lagi niyong tatandaan, kapag ang isang sponsor nakakahiring-hiring na hindi maayos, hindi maganda ang kanyang isipan, nagiging 50-50 yan, kung magtitiwala pa ba dahil nagkaroon nga ng issue. Bakit SMB nagkakaroon ng issue? Dalawa lang naman po ang naging dahilan po bakit nagkakaroon ng issue. Sometimes, yung tao na inggit sa iyo, gagawaan ka ng kwento na hindi naman wala namang katotohanan, is either
may ginagawa kang kabulastugan sa loob ng community na hindi nagustuhan ng kagrupo mo. Kasi ang unang-unang ang ibang mga ka-idol nagbase sila kasi laging involved sa lahat ng mga community founder, si Bal Matubang lagi may issue. Yes. Si Tikram nagkaroon lang naman ng issues regarding po kay Dave, ang kanyang tinuring na step son, but hindi siya tinuring na isang anak. While si Daddy Frankie, issue dahil maraming naggumagamit ang pangalan, yun lang naman ang naging issue ni Daddy Frankie actually. Yun lang naman na budol si Daddy Frankie dahil nga may nakigamit ka ng pangalan niya, yun lang naging issue niya. Pero proven naman na totoo yung maraming gumagamit ang pangalan niya para masira siya sa publiko, humihingi ng tulong, mapapadalhan na ng kung ano-ano, di ba? Yung po ang naging issue ni Idol Daddy Frankie. Yun lang po kasi ang aking sinubaybayan talaga noon pa nandun pa ako sa probinsya, si Bal Matubang, nasa radio station pa nga siya noon and of course si Tekram and Daddy Frankie. Alright? So, yun po ang aking mga ka-idol. Sorry po kung nami-mention ko man yung mga founder ng ibang mga founder na aking mga idolo dahil sa kanilang ginagawa unang-una sa pagtulong ng ibang tao. While one hour content ngayon ay si Val Matubang dahil po sa issue kay Beyonce. Siyempre maraming mga dahilan yan, mga hurub-hurub na walang kasiguraduhan. Yung isa din po yan yung naging dahilan kung bakit lumaki ang issue. Ang iba, instead na ang nangyari, kumain pa lang sa iba, nalunok na. Totoo po yun. Ginagawa pa lang sa ibang issue, nagawa na. Sana maintindihan yung point ninyo ni Kuya SB, yun ang mahirap. Instead na hindi pa binigyan, pagdating doon sa mga issues, nabigyan na. Kaya, namamasama ang hulugan at namamasama din ang pag-uunawa. Ganun po ang nangyaring issue ngayon sa loob ng Kalingap community. Hindi po nakakatulong. Masisira dito talaga ang pangalan ni Val Matubang. Alright? Laging involved by si Val Matubang sa issues na pinupukol sa kanya. Sponsors, sa mga natulungan niya, di ba? So, yun po. Kaya lang, si Beyonce ang naging headline ngayon sa araw na ito dahil po ang naging beneficiary ni Daddy Frankie is ni Val Matubang, pinatulfo, ang tumulong sa kanya, punto por punto. Why? Sinabihan siya na walang utang na loob. Okay, we go to kung may karapatan po ba maghabol si Val Matubang sa bahay ni Beyonce. Okay, according to article, attorney lang SMB article talaga. Anyway, sa aking pagmumuni-muni, sa aking observation po talaga sa nangyari sa kwento ng both side, even the Tolfo, wala nang habol. Kasi sa lahat ng mga document, nakapangalan na kay Beyonce. Alright? So, ganun lang po doon. So, i-accept na lang po natin. Wala kayong karapatan na magpaalis kay Beyonce sa pamamahay niya, even yung mga sponsors. Kasi binigay nyo naman po ito. Hindi naman siguro sa pilitan na nangyayari, di ba? Binigay nyo nga eh. Nagkaroon na lang ganitong, why nakakaganyan mga sponsors? Dahil po sa issues na kumakalat ngayon na walang kasiguraduhan. Ganun lang po doon. Actually, a Weaver. Tama ba ako? Weaver? Yes, nakapangalan
waiver ng bahay kung I'm not mistaken. Please comment section below if my no, I am mistake. Ang tawag po doon tama po ba kung waiver? Kapag ang waiver nakapangalan kay Beyonce, wala na pong habol po kung sinong tumulong na pilato diyan. Ganun lang po doon. If tama po ba ko? Kasi kapag may sarili kang bahay, may waiver ka na, completed documents na pangalan sa'yo talaga, sa'yo na yan. Okay? Sana din mali din naman ni sana yung semento, nakakaya naman po sa semento na yan. With common sense na lang, sana hindi nyo na in-involve doon sa sa Raffis Tour. Nakakaya sa dalawang hindi kikwenta nyo. Yung mga ko lang sa family ni Beyonce, ibang mabuti pa nga yung ibang mabuti nga si Balmatubang, hindi kayo nagkwintahan kung magkano na itulong. Nasabi lang ni Balmatubang kanyang naitulong kasi nga inupin nga yung dalawang sakong semento. Bakit daw ginamit? With common sense na lang sana, nanay. With common sense na lang. Kasi kailangan, alam mo yun, under of renovation, under sa paggawa ng bahay that time. So may semento naman doon na available, bakit hindi pwede gamitin? Dapat in-explain nyo na ng maaga. Kung akong example akong bibigyan ng bahay, may semento available, gagamitin, okay lang. Total, ginagamit naman semento para din naman sa akin, para sa bahay na titirahan ko. Right? Di ba maraming mga nonsense issues, pati walang katuturan na involved na walang kabulakan, di ba? Sinasayang actually formulang nakaganyan lang sila, nagkaganyan lang talaga yung mga kagrupo ni Balmatubang dahil po sa issues na walang katuturan, walang kasiguraduhan. Totoo po yun. Sabi ko kanina, na kumakain pa lang dito, doon nakalunok na, doon nakainom na. Binibigyan ng kahulugan. Ngayon, nakarating siguro kay Balmatubang na gano'ng way, yung nangyari. Sana maproblema din kay Balmatubang, hilig pumatol. Dapat binabalanse muna ang sitwasyon, Sir Balmatubang, bago tayo gumawa ng hakbang na hindi tayo mapapahamak at hindi tayo mapapahiya sa publiko. Lalong-lalo na okay lang sana katulad ka naman, we are a small creator, we are a small YouTuber, but you are the founder of isang community. Of course, lalong-lalo na you are the charity vlogger. So actually nakakahiya po sa pangalan po ninyo ang nangyari. Sana naman na nagpakumbaba sana, humingi na lang siguro ng for me lang naman humingi na lang siguro ng tawad na lang si Beyonce sa nangyari dahil sa aking pagbalanse ng sitwasyon, may pagkakamali din naman si Beyonce sa nangyari. Okay? Ganun lang po doon. Both side, Beyonce and Balmatubang may pagkakamali. Bakit kumantong ng ganitong issue? Okay? Na isyung walang katuturan. Kung bakit walang katuturan, laging walang confirmation. Puro haka-haka lang. Again, sa mga nandiyan, hindi talaga may iwasan na magkaroon ng issue kahit naman saan, kahit saan community. Dapat, kung seryoso na talaga kayo, with proven na totoo yung mga sinasabi mo. Kasi kung hindi totoo, yari ka dyan. May banat niyong iba dyan. And then, kung sinong tumulong na, umayaw na, respetuhin na lang ang desisyon. Kagaya kay sabi ni Beyonce, na ayaw na niyang, gusto niyang ipa-delete lahat ng mga videos nandun siya sa Kalinga. Doon sa Kalinga Proud. So, ayun, siguro napapagplanuhan na din ngayon. Abot sa Marimar din yan sa okay lang sana kung maganda nga. Ang tanong, okay sana kung bagay. Bagay na Marimar. Halimbawa, si Beyonce, si Marimar. Sino naman si Pulguso? Si Edo? Dito sino po ito? Kasi yun ang sabi naman ni 8,000 lang naman ang kita doon. Anyway, siyempre nakikita naman din talaga. Yes, nandun yung point, maganda. Pero yung tanong, may charisma ba talaga si Beyonce?
Wala ako nito ha. Kasi is my opinion, ano. May charisma ba siya sa tao? Bakit parang pina-pride pa niya, proud pa siya. Parang pinagmamayabang pa niya na ginagamit siya, nag-marimar, gano'n. Bagay ba sa kanya sa marimar? Mainit reklamo, mainit. Laging natin tatandaan, mahirap kumita ng pera. Totoo po yun, mahirap kumita ng pera. Dapat pinagsisikapan. Hmm? Actually, sa akin na mapansin naman sa videos, okay na, maganda dun yung ganda. Kasi, di ba? Actually, alam niyo mga ka-idol ito, mas marami ang nagkakagusto sa mataas ang karisma kaysa maganda ka lang na walang karisma. Anong isipin charisma is MB? Ang pinagsasabi mo, charisma it means yung sex appeal sa mga tao. Sex appeal. Kapag malakas ang yung tawag doon, yung PR ba? Personal, basta personal. Basta may ganun eh. Malakas ang charisma mo sa ibang tao. Ayun. Dudumugin ka. Ganun lang po doon. Dudumugin ka ng supporters kapag mataas ang charisma mo. Kasi actually mga kaidol, lagi yung tatandaan. Wala talagang kumiklik na mga vlogger na umiira lang issue. Walang may papasok. Hanggang dyan lang mag-ikot-ikot. Ganun po. So, yun po. So, we're blessed na may mga vlogger din na matitino, may mga founder din na matitino na marunong magbalanse ng sitwasyon na ma-maintain ang ikakaas at ikakaganda ng community, of course, sa kanyang ginagawa as a charity vlogger. Palakpakan natin. Sana tularan. Alright? So anyway, this is my open reaction regarding kay Viance at saka sa kay Balmatubang. Kung sino nagkamali, both of them are nagkamali. Hindi lang nagkaunawaan. Umiira lang ego hanggang naka-ego na kay Rapi Tolpo. Natamaan. Connect ng connect hanggang kumunek kay Rapi Tolpo program sa TV5. Anyway, hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Again, sa mga don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. This is my opinion reaction regarding kay Viancy. Kung sino nagkamali, si Balmatumo ba or si Viancy? Bawat sekremento, bawat mensahe nila sa bawat isa, talaga, nandoon yung puot, nandoon yung galit. While ano ko lang kay Balmatubang, ano lang siya, zigway lang. What I mean, yung relax lang siya kung how she's magsalita, ano. While dito naman kay for me naman, dito kay Beyonce tsaka yung mga family, parang nasa kalilang magsalita. Kung hindi, paano mag-isip about sa semento? Bakit? Yung anak ko ba, bro, mainitan doon. With common sense lang po yan, ma'am. Sa nanay ni Beyonce, kapag nasa trabaho tayo, may ganung way talaga. So, wag na. Kung gusto niyo talaga na hindi paarawan yung anak mo, di wag mo na patrabahin, diyan na lang sa bahay. Yun lang po. Doon lang naman ako medyo hindi ko na gustuhan yung mga sinasabi ng mama ng Beyonce, nanay ni Beyonce. Yun lang naman. So, okay lang si Balmatuwang at explain niya doon sa kanyang yung naibigay niya, nababawiin daw yung, di ba yung mga issue, babawiin ng motor, di ba doon nagkakagulo-gulo nga sa mga nonsense issues na wala namang confirmation, puro mga gawa-gawa ng kwento. So anyway, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-idol nahihiyabol ko humaba na tuloy ako. Hanggang dito na lang Okay, sa Kalingap, Pigalam shoutout, and of course, ang akin lang naman dito, kung nasa tama, kapag nasa tama ka, kung may katwiran ka, ipaglaban. Sabi pa nila, basta nasa katwiran, ipaglaban mo na wala tayong inaapakang tao. Punto por punto.
Again, hanggang dito na lang po tayo. God bless. Mabuhay po tayong lahat.